Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Juan 3:5 hanggang 6. Juan 3:5 hanggang 6. Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Tayo ay ipinanganak na muli sa pamagitan ng banal na Espiritu nang nagsisisi tayo at sumuko sa Diyos. Ngayon, Kristiyano na tayo. Sa ganoon, ang Espiritu ay nananahan sa ating budhi at nagbibigay ng kapangyarihan laban sa laman. Ang ating katawan ay nagiging templo ng banal na Espiritu, ay kailangan ito'y manatiling malinis. Manatiling malinis. Sa kalagayan nito, bilang Kristiyano, nakaranas tayo ng katiyakan sa kaligtasan. Magkaroon din tayo ng kapangyarihan upang maglingkod sa Diyos ayon sa pagkatawag at kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga ng Miyerkules na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay upang aming muling masilayan ang dakilang araw na iyong likha, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-iingat. Panginoong Diyos, amin pong naalala ang aming mga kaibigan o kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin mo po sila, Panginoon. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga estudyante na magtitake ng kanilang National Entrance Test, Panginoon. At bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang maisagutan nila ang mga katanungan na sa kanilang booklet. Salamat, Panginoon, sa iyong tugon sa aming mga panalangin. Amin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa karagatan, na sila'y ingatan mo sa kanilang pangingisda upang sila, O Diyos, ay maraming pagkain o maraming isda ang kanilang madala sa kanilang sambahayan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapatid na mga magsasaka. Sila po ingatan mo sa kanilang pagsaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang marami pong pagkain ang maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon sila, O Diyos, ng hanap buhay. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap buhay sa ibang bansa na mayroong problema, may kaguluhan, may gera. Lord, ingatan mo sila, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, ng kaguluhan ito. Proteksyonan mo po ang iyong mga anak na naroon upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaghanap buhay
para sa kanilang pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito'y aming inilalapit na may pagpupuri at pasasalamat sa iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Dapat nating tandaan na noong nakipag-usap si Jesus kay Nicodemo, hindi pa iniuutos ni Jesus ang pagbabautismo. Ang ganitong wala sa lugar na pag-unawa sa kasulatan ay makikita kung tatanungin kung bakit naligtas ang magnanakaw doon sa krus, gayon hindi siya nabautismuhan. Ang kanilang karaniwang sagot sa tanong na ito ay ang magnanakaw ay nasa ilalim pa ng lumang tipan. At dahil doon, hindi niya kailangang dumaan sa pagbautismo sa tubig. Ngunit naligtas siya kagaya ng nasa ilalim ng lumang tipan. Kaya ang esensya, ang parehong mga tao na nagsasabi na hindi kinakailangan ng magnanakaw na mabautismuhan dahil nasa ilalim pa siya ng lumang tipan, ay siya rin gumagamit sa Juan 3:5 bilang katibayan na kinakailangan ang bautismo para sa kaligtasan. Ipinagpipilitan nila na sinasabi ni Jesus kay Nicodemo na kailangan niyang mabautismuhan sa tubig upang maligtas. Kahit na maging si Nicodemo, gaya ng magnanakaw ay nasa ilalim rin ng lumang tipan. Kung ang magnanakaw sa krus ay naligtas, kahit hindi siya nabautismuhan, dahil nasa ilalim siya ng lumang tipan, bakit sasabihin ni Jesus kay Nicodemo na kailangan niyang mabautismuhan upang maligtas? Kung ang pagsilang sa tubig at sa espiritu ay hindi tumutukoy sa bautismo sa tubig, ano ngayon ang kahulugan sa mga talatang ito? Sa tradisyonal na interpretasyon, may dalawang pagpapakahulugan sa pariralang ito. Una, ang kapanganakan sa tubig ay ginamit ni Jesus upang tukuyin ang natural na kapanganakan, kung saan ang tubig ay tumutukoy sa bahay panubigan na kung saan nababalot ang bata sa sinapupunan ng ina. At ang kapanganakan sa espiritu ay tumutukoy naman sa espiritual na kapanganakan. Habang ito ay isa sa mga tiyak na posibleng interpretasyon sa terminong ipinanganak sa tubig, at tumutukma sa konteksto ng tanong ni Nicodemo na papaano siyang maipanganak kung matanda na siya. Hindi ito ang pinakamagandang interpretasyon sa mga talata. Hindi ni Jesus itinuturo ang pagkakaiba sa pagitan ng natural na kapanganakan at spiritual na kapanganakan. Itinuturo niya kay Nicodemos na kinakailangan na ito'y ipinanganak sa itaas o ipinanganak na muli upang siya'y maligtas. Ang ikalawang pangkaraniwang interpretasyon sa talatang ito ay siyang pinakaangkop sa pangkalahatang konteksto, hindi lamang sa talata kundi sa buong Biblia sa kabuuan. Ito ay pagtukoy sa pariralang ipinanganak sa tubig at sa espiritu bilang paglalarawan sa dalawang aspeto ng espiritual na kapanganakan o ng kapanganakan muli o kapanganakan mula sa itaas. Hindi ni Jesus tinutukoy ang literal na tubig. Hindi tinutukoy ni Jesus ang literal na tubig. Bautismuhan sa tubig o bahay panubigan. Kundi, ang tinutukoy ni Jesus ay ang pangangailangan ng espiritual na
paglilinis. Sa buong lumang tipan at sa bagong tipan, ang tubig ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang espiritual na paglilinis ng banal na espiritu sa tao sa pamagitan ng salita ng Diyos sa oras ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga salitang aming napakinggan. Salamat o Diyos na sa iyong mga salita kami po ay nakikinig upang kami ay ipinanganak muli sa Espiritu. Salamat Panginoon sa kaligtasan na patuloy mong inialok sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, dalangin ko o Diyos ang pagpapala na ibuhos mo sa mga nakikinig ngayong umaga. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang mga pagsubok sa buhay, bago sila po ay hanguin mo upang sila o Diyos ay makalasap ng kaginhawaan. Kung sila man ay nahihirapan sa kanilang pamumuhay, ibigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Gayon din po ang mga may karamdaman, abutin mo sila upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.